Nagsisimula ang pelikula sa isang bihasang mamamatay tao na nagngangalang Victor na nakikipag-usap sa kanyang tagapagturo. Sa kanilang pag-uusap, humingi ng paumanhin si Victor at inihayag ang kanyang desisyon na magretiro sa kanyang karera bilang hitman. Ipinaliwanag ni Victor na hindi na niya gustong mamuhay sa madilim na buhay at naghahangad na magsimula ng bagong buhay tulad ng mga ordinaryong tao. Ang matalinong tagapagturo, na nauunawaan ang pagnanais ni Victor, ay nagbibigay sa kanya ng pahintulot na umalis sa mapanganib na propesyon. Matapos makipag-usap sa kanyang tagapagturo, nakipagkita si Victor sa kanyang kasintahang si Ayane, na lumalabas na isa ring mamamatay tao. Sa sandaling iyon, hinimok ni Victor si Ayane na iwanan ang propesyon kasama niya upang bumuo sila ng bagong buhay na magkasama. Gayunpaman, tinanggihan ni Ayane ang kanyang pakiusap, na nagsasabi na mahal pa rin niya ang kanyang trabaho. Sinabi pa niya kay Victor na malaya siyang humanap ng ibang partner kung gusto niya ng normal na buhay. Heartbroken, nakipaghiwalay si Victor kay Ayane, at naghiwalay sila ng landas. Pagkalipas ng 15 taon, ipinakita si Ayane na naglalayag patungong California. Habang nasa biyahe, naalala niya ang isang pangyayari noong nakaraang linggo. Sa kanyang huling misyon, pinatay ni Ayane ang isang lalaki, na lingid sa kanyang kaalaman, ito ay ang asawa ng pinakamalupit na mafia boss ng New York. Dahil sa pagkilos na ito, si Ayane ang naging target ng paghihiganti ng mafia boss, kaya napilitan siyang tumakas sa California. Lumipat ang eksena kay Victor, na matagumpay na nagkaroon ng bagong buhay. Siya ngayon ay nakatira sa California kasama ang kanyang magandang asawa, si Madison, at ang kanilang 2 anak. Iniwan ng kanyang madilim na nakaraan, si Victor ay nagpapatakbo ng isang karate dojo at siya rin ay nagsisilbi bilang isang instructor doon. Ang kanyang buhay ay mapayapa at puno ng kaligayahan, malayo sa kanyang mga araw bilang isang asasin. Isang gabi, habang bumibisita sa kanyang dojo, nagulat si Victor nang makita niyang nasa loob si Ayane. Nagulat sa bigla ang paglitaw nito, agad na sinabihan ni Victor si Ayane na umalis, ipinaliwanag na wala na siyang pagnanais na bumalik muli sa pagiging asasin. Binigyang diin din ni Victor na masaya siya sa piling ng kanyang pamilya at hiniling kay Ayane na huwag guluhin ang kanyang buhay. Si Ayane, gayunpaman, ay nakiusap para sa pansamantalang kanlungan, na nagpapaliwanag na siya ay tumatakbo mula sa paghabol ng mafia boss. Kaya naman, nakiusap siya kay Victor na manatili muna siya sa dojo sandali. Habang nag-uusap sila, biglang pumasok sa dojo ang isang lalaking nakasombrero. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya ni Victor na ang dojo ay sarado na at iminumungkahi na bumalik siya sa susunod na araw. Ang lalaki, gayunpaman, ay nagpahayag na siya ay dumating rito hindi upang magsanay kundi upang patayin si Ayane. Lumalabas, isa siyang asasin na pinadala ng mafia boss. Dahil dito, napilitan si Victor na labanan ang lalaki, at pagkatapos ng matinding laban, nagawa niyang makorner siya. Habang ang lalaki ay bumagsak, pumasok si Ayane at mabilis siyang inalis. Nang matapos ang agarang panganib, humingi ng paliwanag si Victor. Pagkatapos ay inamin ni Ayane na isang linggo bago nito, natapos niya ang isang misyon na pumatay ng isang lalaki, na hindi alam na siya ang asawa ng pinakakinatatakutang boss ng mafia ng New York. Ipinaliwanag ni Ayane na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho at walang ideya tungkol sa mga koneksyon ng kanyang target. Nakikiramay sa kanyang sitwasyon, at umiling sumang-ayon si Victor na pansamantalang manatili siya sa dojo sa kondisyon na itatago niya ang kanyang presensya at iwasang makita ng sinuman. Habang lumilipid ang panahon, sinubukan ni Ayane na makipag-ugnayan muli kay Victor na inaalala ang nakaraan nilang magkasama. Gayunpaman, si Victor, na ngayon ay nakatuon sa kanyang matatag at masayang buhay, ay tinanggihan ang kanyang mga pagsulong at piniling lumayo. Lumipat ang eksena kay Marzana, isang mafia boss na nagtatarget kay Ayane. Si Marzana ay ipinapakita na nakikipag-usap sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, isang dating senior assassin. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Marzana ang kanyang kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang asawa, na pinatay ni Ayane. Sa sandaling iyon, isiniwalat ni Marzane na nagpadala na siya ng isang asasin para lutesin ang problema, ngunit wala pang balita mula sa kanila. Nang marinig ito, pinayuhan siya ng kanyang kapatid na magpadala ng isa pang asasin, dahil si Ayane ay isang mabigat na kalaban. Nangako rin ang kanyang kapatid na siya na mismo ang papatay kay Ayane kapag nabigo ang kanyang inutusan na asasin.
Sa wakas, nagpasya si Marzane na makipag-ugnayan sa isa pang mamamatay tao at itinalaga sa kanila ang gawain ng pag-aalis kay Ayana. Samantala, sa kanyang tahanan, sinabihan ni Victor ang kanyang mga anak na matulog dahil gabi na. Kinabukasan, binisita ni Victor si Ayanes sa kanyang dojo para maghatid ng mahalagang balita. Ipinaalam sa kanya ni Victor na nakatanggap lang siya ng impormasyon mula sa kanyang dating tagapagturo. Ayon sa kanyang mentor, kumuha si Marzane ng bagong assassin para patayin si Ayana. Ang assassin ay isang Asian na nagmamay-ari ng tailoring shop hindi kalayuan sa bahay ni Victor. Nang marinig ito, iminungkahi ni Ayane na harapin nila ang mamamatay tao bago siya magkaroon ng pagkakataong salakayin ang dojo. Pagdating nila sa shop, nadatnan nila si Madison na namimili ng damit. Dahil dito, mabilis na sinabihan ni Victor si Madison na umuwi na. Nalilito sa kanyang pag-uugali, tinanong ni Madison ang kanyang mga dahilan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsinungaling si Victor na sinasabing nagseselos siya sa sastre at iginiit na ihinto ni Madison ang pagbisita sa shop. Dahil ayaw nang palakihin pa ni Madison ang pagtatalo, pumayag si Madison na umalis. Pagkaalis ni Madison, pumasok sina Victor at Ayane sa shop at hinarap ang sastre na ipinahayag na isang assassin. Sa isang matinding labanan, natalo nila ang assassin at agad na umalis sa shop. Nang sumunod na araw, nakatanggap si Marzane ng ulat mula sa kanyang tauhan na ang assassin na ipinadala niya upang alisin si Ayana ay natagpo ang patay. Galit na galit, inutusan ni Marzane ang kanyang tauhan na makipag-ugnayan sa isang mas mahusay na assassin. Di nagtagal, ang kanyang kanang kamay ay agad na lumapit sa isang maskuladong mamamatay tao at itinalaga sa kanila ang misyon na patayin si Ayana. Kinabukasan, kinausap ni Victor si Ayana kung gaano katagal niya planong manatili sa dojo. Ipinahayag ni Victor ang kanyang pag-aalala dahil alam niya na maraming assassin ang patuloy na naghahanap sa kanya. Nilinaw din ni Victor na hindi niya siya pinipilit na umalis, ngunit nag-aalala siya na baka madamay ang kanyang pamilya sa panganib. Sa pag-unawa sa kanyang mga alalahanin, ipinangako ni Ayane na lilipat siya sa isang hotel sa gabing iyon at hindi na mananatili sa dojo. Bago humiwalay, inanyayahan ni Victor si Ayane na manood ng football game ng kanyang bunsong anak. Sa field, nakita nila ang bunso ni Victor na masiglang naglalaro. Sa panahon ng pahinga, ipinakilala ni Victor si Ayane sa bata, at hinikayat niya ang bata na maka-score ng isa pa sa susunod na quarter. Di nagtagal pagkatapos dumating si Madison sa field, na nagudyok kay Victor na ipakilala si Ayane sa kanya, ipinaliwanag ni Victor na si Ayane ay isang matandang kaibigan na bumibisita sa California. Sa sandaling iyon, walang pakialam si Madison at iniimbitahan pa niya si Ayane na sumama sa kanila na kumain ng pizza pagkatapos ng laro. Makalipas ang isang oras, nakita sina Victor, Madison, at Ayane na magkasamang kumakain ng pizza. Biglang isiniwalat ni Ayana kay Madison na nagkaroon sila ni Victor ng relasyon noon. Ang paghahayag na ito ay nagpagulat kay Madison. Gayunpaman, sa halip na magalit, hiniling ni Madison kay Ayane na ibahagi kung paano kumilos si Victor noong nakaraan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ayane na si Victor ay isang mabait at responsableng tao, kaya naman naniniwala siyang hinding-hindi nito pababayaan ang kanyang pamilya. Nang marinig ito, tila tunay na nasisiyahan si Madison. Pagkatapos nilang kumain, nagpaalam si Ayana kay Victor habang plano niyang lumipat sa isang hotel. Pagdating sa hotel, nakasalubong ni Ayana ang isang lasing na lalaki na sinubukang akitin siya sa kanyang silid. Pinipigilan ang kanyang galit, hindi pinapansin ni Ayana ang pag-uugali ng lalaki. Makalipas ang ilang sandali, tumungo siya sa bar ng hotel para uminom. Sa kasamaang palad, ang parehong lasing na lalaki ay muling lumapit sa kanya, na nagtulak kay Ayane na gumawa ng mahigpit na aksyon laban sa kanya. Maya-maya ay bumalik si Ayane sa kanyang kwarto para magpahinga. Pagbukas pa lang niya ng pinto, tinambangan siya ng matipunong assassin na ipinadala ng kanang kamay ni Marzane. Isang matinding labanan ang naganap, ngunit sa huli ay natalo ni Ayane ang assassin. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Victor, ipinaliwanag ang sitwasyon at hiniling na magdala siya ng kotse upang tumulong sa pagtatapon ng bangkay mula sa kanyang silid sa hotel. Sa una ay nag-aalangan dahil madaling araw na, ngunit si Victor ay sumang-ayon pagkatapos sabihin ni Ayane, na sinabing hindi siya makatulog nang may patay sa kanyang silid. Habang naghahanda si Victor na umalis, nahuli siya ni Madison. Tinanong niya kung saan pupunta si Victor sa ganitong oras.
Nagsisinungaling si Victor na sinasabing kailangan niyang kunin ang mga mahahalagang dokumento na naiwan sa dojo. Pagkatapos ay tumungo siya sa hotel at tinulungan si Ayane sa pagtapon sa katawan ng asasin. Lumipat ang eksena kay Marzana, na nagtatanong sa kanyang kanang kamay tungkol sa anumang mga update mula sa asasin na ipinadala nila. Ang lalaki ay nagulat na walang balita, at ang telepono ng asasin ay hindi matawagan. Dahil dito, napagpasyahan ni Marzane na malamang napatay na ang asasin. Kinaumagahan, binisita ni Marzana at ng kanyang kanang kamay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Shakor, isang kilalang senior assassin. Humingi ng tulong si Marzana, ipinaliwanag na wala sa mga pinadala niyang asasin ang nagtagumpay sa pag-alis kay Ayana. Nang marinig ito, pumayag si Shakor na tulungan ang kanyang kapatid na babae. Bago gawin ang misyon, nakipag-ugnayan si Shakor sa isang babaeng mamamatay tao, isang dating kakilala na hindi kailanman nabigo sa kanyang mga misyon. Sa kanilang pag-uusap, inaalok siya ni Shakor ng doble sa karaniwang bayad kung matagumpay niyang maalis si Ayana. Samantala, binisita ni Victor ang isang dating kasama na isa ring retiradong mamamatay tao upang magtanong tungkol kay Marzana. Inihayag ng kasamahan na si Marzana ay ang nakababatang kapatid ni Shakor, isang kilalang mamamatay tao. Pinayuhan niya si Victor na makipagkita kay Shakor at subukan ang isang mapayapang resolusyon, na binabanggit na siya ay isang matandang kaibigan ni Victor. Nang marinig ito, pinasalamatan ni Victor ang lalaki at nagpasyang bisitahin si Shakor, na nagkataon na nakatira sa California. Sa ibang lugar, makikita si Ayane na nakaupo mag-isa sa isang football field malapit sa kanyang hotel, na nag-iisip ng malalim. Hindi nagtagal, lumapit sa kanya ang babaeng asasin na ipinadala ni Shakor. Kilala pala nila ang isa't isa, dahil dating asasin din si Ayana. Agad na nalaman ni Ayana ang layunin ng asasin at hinamon siya sa isang tunggalian. Isang matinding labanan ang sumiklab, at sa kabila ng husay ng asasin, si Ayana ang nagwagi. Pagkatapos ng tunggalian, bumalik si Ayana sa hotel. Maya-maya, dumating si Victor at hinikayat siyang sumakay sa kotse. Habang nagmamaneho sila, nagtanong si Ayana kung saan sila pupunta, kung saan ipinaliwanag ni Victor na sila ay patungo sa isang lugar upang lutesin ang lahat ng kaguluhang naidulot niya. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa bahay ni Shakor, ang nakatatandang kapatid ni Marzana. Pagdating, hinarap sila ng kanang kamay ni Marzana, na humaharang sa kanilang pagpasok. Sinubukan ni Victor na ipaliwanag na naroon siya upang makipag-usap kay Shakor, ang kanyang matandang kaibigan. Gayunpaman, iginiit ng lalaki na kung gusto nilang pumasok, kailangan muna nilang talunin siya. Dahil walang pagpipilian, nakipag-away si Victor sa kanang kamay ni Marzana. Sa panahon ng labanan, inutusan ni Victor si Ayane na siya na ang lumaban sa kanang kamay ni Marzana habang siya ay aakyat sa itaas upang kausapin si Shakor. Walang pag-aalinlangan, ipinagpatuloy ni Ayane ang laban, at si Victor ay nagmamadaling pumunta sa itaas na palapag. Nang makarating si Victor sa silid ni Shakor, mahinahon niyang itinanong kung anong tulong ang kailangan niya. Ipinaliwanag ni Victor na gusto niyang pigilan ni Shakor ang kanyang kapatid na si Marzana sa paghabol kay Ayana. Sinabi ni Victor na ang pagpapadala ng mga asasin upang patayin si Ayana ay walang saysay at magpapalaki lamang sa gulo. Sumagot si Shakor na hindi mapipigilan ang paghihiganting ito dahil pinatay ni Ayana ang asawa ng kanyang kapatid. Ayon kay Shakor, ang isang buhay ay dapat bayaran ng isang buhay. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Victor at sinabi na kung hindi mapigilan ni Shakor si Marzana, maaaring wala siyang pagpipilian kundi ang alisin siya mismo. Ang pahayag na ito ay nagpagalit kay Shakor na humantong sa isang tunggalian sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos ng mahaba at matinding laban, natalo ni Victor si Shakor gamit ang kanyang sandata. Samantala, nagawa rin ni Ayane na talunin ang kanang kamay ni Marzana ngunit hindi niya ito pinatay, dahil masyado pa itong bata para mamatay. Kinabukasan, pumunta sina Ayane at Victor sa tabi ng lawa. Doon, ginamit ni Ayana ang telepono ni Shakor upang tawagan si Marzana upang ipaalam sa kanya na si Shakor ay patay na at si Marzana ang susunod. Hindi natinag sa pananakot, hinamon ni Marzana si Ayane na pumunta sa kanyang tahanan at ayusin ang lahat sa isang tunggalian. Sa pagtanggap sa hamon, nagpasya si Ayane na bumalik sa New York upang harapin si Marzana. Pagkatapos ng tawag, sinabi sa kanya ng kanang kamay ni Marzana na si Ayane ay nakatanggap ng tulong mula sa dati niyang kasintahan na si Victor.
Nang malaman ito, inutusan ni Marzana ang kanyang kanang kamay na kumuha ng pinakamahusay na assassin sa buong mundo, si Michael, na kilala bilang The Swordsman. Di nagtagal, nakita si Michael nakakatapos lang sa isang misyon sa pamamagitan ng pag-aalis ng isa sa kanyang mga target. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanang kamay ni Marzana, na humihiling sa kanya na patayin si Ayana, na sinasabing nagtatago sa dojo ni Victor. Bagamat kasalukuyang nasa Japan si Michael, pumayag siyang kunin ang trabaho at agad na lumipad patungong California ng gabing iyon. Tinupad ni Ayana ang kanyang pangako sa pagdating sa punong tanggapan ni Marzana sa New York. Pagpasok, sinalubong siya ng kanang kamay ni Marzana, na humantong sa isang matinding tunggalian. Sa pagkakataong ito, hindi nagpapakita ng awa si Ayana at pinatay ang kanang kamay sa swimming pool. Nasaksihan ng pagkamatay ng kanyang kanang kamay, si Marzana mismo ay tumungo sa pool upang harapin si Ayana. Gayunpaman, madaling natalo ni Ayana si Marzana, na nagtapos sa paghaharap. Kinabukasan, dumating si Michael sa California at dumiretso sa dojo ni Victor para hanapin si Ayana. Gayunpaman, sa pagdating, natagpuan niya lamang ang bunsong anak ni Victor na nagsasanay. Nang malaman na wala si Ayana sa dojo, nagpasya si Michael na agawin ang anak ni Victor para akitin si Ayana palabas. Hindi nagtagal, dumating si Victor sa dojo at nakahanap ng teleponong nakakonekta sa isang video call. Sa screen, nakita niya ang kanyang bunsong anak na hostage. Hindi nagtagal ay lumabas si Michael sa video at hinihiling na kung nais ni Victor na maging ligtas ang kanyang anak, dapat niyang dalhin si Ayana sa isang lokasyon na ibinigay niya. Dahil sa galit nito, agad na tinungo ni Victor ang lokasyon. Habang nagmamaneho, nagpadala si Victor ng voice message kay Ayana, na ipinaalam sa kanya na ang kanyang bunsong anak ay kinidnap. Ibinahagi niya ang lokasyon na ibinigay ni Michael, at sinisisi si Ayana sa kanyang mga ginawang aksyon. Pagdating ni Victor sa tinukoy na lokasyon, agad siyang lumaban sa mga gwardya sa ground floor. Sa itaas, nakatagpo siya ng 2 kambal na mersenaryo na nagtatrabaho para kay Michael. Sa kabila ng mga posibilidad, nagawa ni Victor na talunin silang 2. Sa itaas na palapag, hawak pa rin ni Michael ang anak ni Victor. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Ayana mula sa isang pasukan sa likod at naglunsad ng isang pag-atake kay Michael, na nagdulot ng isang mabangis na tunggalian sa pagitan nila. Sa labanan, ipinaalam ni Ayana kay Michael na si Marzana, ang nag-hire sa kanya, ay patay na. Sinabi niya na wala nang silbi kung ipagpatuloy pa nila ang labanan. Gayunpaman, si Michael, na pinanatili ang kanyang propesyonal na paninindigan, ay tumugon na siya ay binayaran ng buo at wala siyang pakialam kung patay na ang kanyang boss. Sa huli, mariin niyang sinabi na ang kanyang tungkulin ay tapusin ang trabaho. Bilang pinakakilalang assassin sa mundo, sa huli ay nadaig ni Michael si Ayana. Upang matiyak na siya ay tunay na patay, sinusuri niya ang kanyang pulso at walang nakitang tibok ng puso. Kasabay nito, ang anak ni Victor ay namamahala na makalaya mula sa pagkakatali at nagtangkang lumaban kay Michael. Bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si Victor sa tamang oras at hinarap si Michael. Sa kalagitnaan ng kanilang away, biglang huminto si Michael. Nilinaw niya na ang kanyang misyon ay hindi ang patayin si Victor o ang kanyang anak kundi ang alisin lamang si Ayana. Nang matapos ang kanyang misyon, nagpasya si Michael na umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa si Ayana. Ginawa niya ang peking kamatayan para linlangin si Michael. Nang tanungin ni Victor kung paano siya nakaligtas sa kabila ng hindi na tumitibok ang kanyang puso, ipinaliwanag ni Ayana na isa ito sa kanyang mga kakayahan, maaari niyang pansamantalang pigilan ang pagtibok ng kanyang puso upang linlangin ang kanyang mga kaaway. Nang matapos ang pagsubok, tinulungan ni Victor si Ayana at ang kanyang anak na umalis sa lugar. Sa huling eksena, nakita si Ayana na nakasakay sa kanyang motorsiklo, na umalis sa California. Samantala, muling nakatuon si Victor sa pagpapatakbo ng kanyang dojo ngayong natapos na ang salungatan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.